Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ben Sulat ng CRC Antipolo Daughter Church, at samahan po ninyo kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng ating Panginoon sa Bilang chapter 11 verses 7 hanggang 9 na may pamagat na A Descriptions of Manna. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po dahil kami ipinagpapala po ninyo araw-araw. Idinadalangin ko po ngayon, Panginoon, na nitong umagang ito, Diyos, na kami po ay pagpalain ninyo ng karunungan upang maunawaan po namin ang iyong salita na aming pong mapapakinggan. Nasa alang-alang po namin ang lahat ng ito kasama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Bilang chapter 11 verses 7 hanggang 9 na may title na A Descriptions of Manna. Ito po ang nasusulat sa version ng Ang Salita ng Diyos. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos niluluto ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluluto sa langis na olibo. Sa passage ng Numbers chapter 11 ay nagpapakita ng mga pagrereklamo ng mga Israelita sa pagkain. Kung ating pong babasahin ang mga unang chapter ng Bilang, ay nagpapakita sila na meron pa silang kauhawan sa nakaraan nilang pagkain sa Ehipto na mas mainam pa raw sa Egypt at mayroong mga karne, isda, bawang, melon at iba pa. Ito ay matatagpuan sa upper portion ng Bilang chapter 11. Mayroon silang intensive cravings sa mga nakaraan nilang pagkain sa Egypt. Hindi sila nakokontento sa manang ibinigay ng Diyos. Ang mana na katumbas sa Ingles ay what it is. Ano ito? Ito yung ibinigay na pagkain ng ating Panginoon sa bayang Israelita matapos na sila ay paalisin at palayain sa Ehipto. Itong pagkain ito ay ibinuhos mula sa langit. Pagkain din ito ng mga anghel. Ngunit hindi alam ng mga Israelita kung anong tawag dito. Kaya ito ay tinawag nilang mana na ang ibig sabihin ay what it is. Hindi nila alam kung ano ba itong maliit na parang hugis butil na pagkain bigay ng Diyos. Wala silang ibang choice kundi kainin ang mana. Sa titled na Descriptions of Manna ay may hitsurang maliliit na buto na pinupulot nila tuwing umaga na matatagpuan natin sa verse 8 hanggang 9. Maaring gilingin o bayuhin at niluluto sa banga at ginagawang maninipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad din ng tinapay na niluto sa olive oil o sa langis ng olibo. May tatlong bagay akong nakita dito sa ginagawa ng mga Israelita. Tatlong mga complaint na kanilang ginawa sa Old Testament. Ang una ay matatagpuan sa Exodus chapter 16 verse 1 hanggang 3. Ito ay mga pagrereklamo sa kakulangan nila sa pagkain. Kakulangan sa kanilang mga kinakain na naiuugnay nila sa noong nakaraan nilang buhay sa Ehipto na maaaring masagana pa kaysa sa nandirito sila sa disyerto. Pangalawa, sa Numbers chapter 11 verse 3 at 4. Ito ay complaint patungkol sa lack of variety of foods. May iba't ibang mga pagkain. Nagrereklamo sila na wala silang makain karne, mga isda, mga melon, mga bawang na hindi nila makain. Hindi katulad sa Ehipto na nakakain nila ito. Sinasabi pa ng mga Israelita na mas mainam pang doon na sila bumalik manirahan sa Ehipto kaysa magutom sila dito sa disyerto at mamatay. At pangatlong bagay na aking nakita sa kanilang pagrereklamo sa Numbers chapter 21 ay dissatisfaction sa mana.
Hindi na sila nalulugod sa palaging mana ang kanilang kinakain. Ito yung tinapay na binigay ng Diyos sa kanila na araw-araw nilang kinakain. Pinupulot nila sa umaga. Longing sila sa mga pagkain sa nakaraan nilang buhay sa Ehipto. Sa buhay na alipin at makasalanan at hindi sila marunong magpasalamat sa bawat binibigay ng Diyos. Sa katunayan, nadidinig ng Panginoon ang kanilang reklamo. Kaya't nagpadala ang Diyos ng apoy upang masunog ang ibang bahagi ng kanilang camp. Sa ngayong ating mga panahon at ating mauunawaan ang mensahe ng Diyos ngayong umaga, stop complaining. Be thankful for every blessings and food na binigay ng Diyos sa atin. Makontento sa kung gaano man karami o kaliit ang pagkain ay dapat ipagpasalamat. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang kanilang tinanggihan sapagkat sinasabi ng John chapter 6 verses 48 to 51, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Tinanggihan nila ang mana. At sa ngayon, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, siyang nagpapatunay na siya ang buhay na pagkain. Siya yung manang binigay ng Amang nasa langit upang kainin ng mga Israelita. Sa ngayon, dapat po tayong malugod sa kung ano ang binibigay sa atin ng Panginoon. Dapat tayong magalak at magpasalamat sa bawat binibigay ng Diyos. God is our provider. Despising what He provides is to despise Him. Matutunan nating makontento sa biyaya ng Diyos dahil ito'y nakalulugod sa Kanya. Sinasabi po sa kasulatan sa Ecclesiastes chapter 9 verse 7, Go! Eat your food with gladness and drink your wine with joy heart, for God has already approved what you do. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. At tayo po'y manandaliang manalangin. Amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa bawat biyaya na inyo pong ibinubuhos sa amin. Marami pong salamat na pinagkakalooban mo po kami ng mga ganitong pagkain. Hindi po dapat kami magreklamo, kundi magpasalamat sa bawat ibinibigay niyo po sa amin. Marami man o maliit, gaano man kakaunti, Panginoon, ito'y marapat namin ipagpasalamat sa iyo. At itong tinatanggap namin pagkain ay buhay na manggagaling sa iyo, Diyos. Walang ibang aming Panginoong Hesus, kundi magkakaroon na kami ng buhay na walang hanggan sa pagtanggap namin sa pagkain ito. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang umagang ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating pagkaunawa dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa programang Tinapay Mula sa Langit. Matmalaya po ninyong ibahagi ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po at magandang umaga.